Minumungkahi ng isang mambabatas na i-upload online ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Ayon kay Manggagawa Party List Representative Eli San Fernando, maring i-post ang SALN o tala ng mga yaman at utang sa website o sa Facebook page ng Kamara para mas madalian niyang ma-access ng publiko. Sa ngayon, may 11 mambabatas na sa Kamara ang nagsasapubliko ng kanilang SALN, kabilang si House Speaker Faustino D. III. 33 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Las Piñas. Umaapela ng tulong ang barangay para sa mga biktimang pansamantalang tumutuloy sa covered court. Nakatutok si Von Aquino. Nagputukan ng sala sa labat na kawad ng kuryente habang inaapula ng mga bombero ang sunog na sumiklab pasado 1:00 ng hapon sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Sa aerial video na ito, kita rin ang paglagablab ng apoy sa mga bahay. Tanaw din ang mga nasusunog na bahay mula sa C5 Road. Ayon sa mga residente, nakarinig daw sila ng pagputok na mangyari ang sunog. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ay ang bahay namin, magkadikit lang ang bintana. Magka isang space lang. Umaano na yung hangin. Ay yung hangin, umaano na dun sa may bahay namin. Yung isang bahay, nasunog na. Ang bilis po nung apoy na kumalat. Lalo na po yung mga bahay po, yung iba puro kahoy. Ganun po, isa na po yung sa amin na. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nag-start siya dun sa kabila, dun sa open area. So, malakas ang hangin kanina eh. So, medyo mabilis yung ano. Pero umabot tayo ng second alarm. Hindi rin daw naging madali na mapasok ng mga bumbero ang lugar. Yung entrada, medyo maliit, di ba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog 1:20 p.m. at tuluyang naapula 3:23 p.m. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog na tumupok sa 10 bahay. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala dahil sa sunog. Pansamantala namang tumuloy sa covered court ng Bernabe Compound ang 33 pamilyang nasunugan. Nangihingi naman ng tulong ang mga opisyal ng barangay para sa pangangailangan ng mga pamilyang nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral ngayon ang isang pusang na videohan sa tuktok ng Mount Apo sa Mindanao. Marami ang naaliw dito, pero may ilang nabahala. Paano nga ba nagiging banta sa bundok ang isang maliit na pusa? Pinusuan ng mga netizens ang videong ito ng isang pusang namataan sa Mount Apo sa Mindanao. Ang video kuha ng hiker na si Uncle June. Yung pusa hindi siya friendly. Pag tinawag ko nga, di siya lumalapit. According ng mga local guides, mga nasa 1 month or weeks na ba yun nakatambay doon. Parang alam niya na kung saan nagtatambay yung mga climbers. Alam niya na bigyan siya ng pagkain. Marami man ang nakyutan sa pusa, may ilan namang nabahala. Baka may magsabi na naman na nakakasama si Mingming dyan, ha? RIP Local Wildlife. Ayon sa researcher na si Frances May Tenorio, ang mga domestic cats gaya ng pusang namataan sa Mount Apo, maliliit at harmless man kung titignan, maaari pa rin daw maging banta sa kabundukan. Ang mga domestic cats kasi, isa sa top invasive species sa buong mundo. Ang mga pusa or domestic cats ay considered as super predators. So meaning, iba-ibang klaseng hayop yung pwede nilang kainin. Pwede nilang kainin yung both native and endemic wildlife na makikita dun sa lugar. Katunayan sa isang pag-aaral na sinagawa ng grupo ni Frances, kung saan tinrack nila ang home range ng mga free-roaming na pusa sa palibot ng Mount Makiling Forest Reserve. Napag-alaman nila ng ilan sa mga ito ay nakarating na sa malalayong parte ng gubat at hinahunt ang native wildlife dun. Inuuwi nila yung mga hayop gaya ng bubuli, paniki, bayawak, iba't ibang uri ng daga. Kapag mapabayaan daw ang mga pusa sa bundok, maaari daw itong magresulta sa extinction o pagkaubos ng ilang species ng flora at fauna doon. May mga studies globally na sinasabi na meron ng 63 extinctions ng wildlife dahil sa mga pusa. Dito sa atin sa Pilipinas, maaari tayong magkaroon ng local extinctions.
Kaya paalala ni Francis, Mas maganda tanggalin talaga sila dun sa mga protected areas. So dapat yung mga pusa hindi natin hinahayaang lumabas. Tapos dapat kinakapon din sila para mabawasan yung populasyon na hindi natin gusto. Tapos kailangan din bakunado sila. As for LGUs naman, mas maganda kung meron tayong mga programa na makakakibat para makatulong din sa ating mga kababayan na maging responsible pet owners. pero alam niyo ba na may isang species ng pusa dito sa Pilipinas na tahanan talaga ang ating mga kagubatan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Visayan leopard cat o Prionalurius javanensis sumaturnus. Mas kilala ito sa tawag na maral. Wild na mga ito, di gaya ng mga inaalagaan nating domesticated cats. Sila'y endemic o tanging mga sakagubatan lamang ng Negros at Panay lamang nakikita. Carnivorous sa mga ito at kumakain ng maliliit na mammals tulad ng daga. At di gaya ng mga domesticated cats, bawal hulihin at alagaan ang mga ito. Nakalista kasi sa DNR ang maral bilang vulnerable species. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umano'y maanumalyang mga flood control project sa La Union at Davao Occidental. Itinuturong sangkot dyan ang 3 kongresista dahil sa conflict of interest umano. Nakatutok si Salima Refran. 3 kongresista ang tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang persons of interest dahil sa may conflict of interest umano sa ilang flood control project. Una, si Benguet Representative Eric Yap na naging chairperson rin noon ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Silver Roofs Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Kundi 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Ang Silver Wolves Construction Corporation na iniuugnay kay Congressman Eric Yap ay kasama rin sa inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Dahil ito sa substandard umanong dike sa Bawang La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Nang inspeksyonin, nakitang props lang ang tubo na ginamit sa dike. Ang St. Timothy Construction naman ng mga Diskaya ang inireklamo para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan lubos na nadismaya noon si Dizon ng inspeksyonin. 20 DPWH personnel rin ang nahaharap sa mga reklamo. Sinaksihan ng filing ni ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes Jr. It's a case for malversation of public funds with falsification of public documents. No, it is non-bailable, no, and it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga reklamo ay diretso na sa preliminary investigation. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at ni Pleito. Samantala, sinabi kanina ni ICI Chair Andres Reyes na pag-aaralan pa raw nila ang pagsasagawa ng live stream ng kanilang mga hearing. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming.
So, in fairness to the parties that are going to attend, of whether they consent or not, we are studying that. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikantay para updated sa showbiz happenings. Patuloy na nagliliwanag ang mundo ng Encantadia. Ang official Facebook page kasi ng Encantadia Chronicles Sangre may 5 million followers. At sa gitna niyan, nakaabang pa rin ang marami sa exciting ganap sa series, lalo't ipapatikim ni Sangre Flamara ang mainit niyang paghihigante. Abangan mamaya kung isuko ni Flamara ang brilyante ng apoy para lang makapaghiganti kay Olgana. Glowing in her pink, glittery gown, ang Miss Universe Philippines 2025 bet na si Atisa Manalo sa kanyang send-off ceremony today. Nothing but positivity ang bit-bit ni Atisa pa Thailand dahil naniniwala siyang may dalang swerte ang bansa. This November ang lipad ni Atisa para sa Miss Universe competition this November 21. New songs ang hatid ng ating Sparkle Stars under GMA Music. Si Akira Kurata may debut single na Dahil Sa'yo na tungkol sa initial stage ng relationship. Get Through naman ang debut song ni Sean Salvador na iikot sa struggles ng relationship. At may kantang guhit si Seb Pajarillo na pag-uusapan ng aftermath of love o ang pagtatapos ng pag-ibig. Pinangangambahang umabot sa 200,000 ang kulang na classroom sa bansa. Pagsapit ng 2028 ayon sa isang senador, ang isang paaralan sa Quezon City, 3 taon nang may nakabingbing request sa DPWH para sa dagdag silid-aralan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng pagkakaungkat ng mga substandard at mga ghost flood control project ng DPWH, lumabas din sa budget hearing ng DPWH sa Senado ang nakaalarmang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Ito ba, no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Nasa 146,000 na kasalukuyang classroom backlog. Kung magpatuloy daw sa ganitong usad, babala ni Senador Aquino, posibleng umabot hanggang 200,000 ang kulang na silid-aralan pagsapit ng 2028. Dito halimbawa sa Batasan Hills National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga high school students sa buong Quezon City, mahigit 14,000 estudyante ang naka-enroll at mayroon lamang 105 classroom. Kailangan pang magdalawang shift. Kulang po kami ng 45 classroom pa. Nagsimula raw ang matinding kakulangan sa silid pagbalik ng in-person classes noong 2022 matapos ang pandemya. Nagpatupad sila ng blended learning modality pero may umusbong na problema. Mababa po yung literacy at saka numeracy ng mga bata. Sa dami po ng enrollees at kulang sa classroom, napipilitan ngayon yung mga schools na medyo masiksik yung mga bata sa classroom. Tumataas naman ngayon yung absenteeism. Hindi na sila komportable yung mga bata. Sinisikap daw ng mga eskwelahan na palakasin ang internet at magtayo ng learning hubs kung saan mananatili ang mga guro habang naka-online class. Pero importante anilang matayo ang mga kulang na classroom. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, 3 taon nang may pending request ang paaralan sa DPWH na ipinadaan sa DepEd para sa mga karagdagang classroom. Pwede raw sana magpatayo ng mga bagong classroom dito sa bahaging ito. Pero ayon sa DPWH na bumisita rito kamakailan, hindi pa raw ito masisimulan dahil kailangan munang gibain ang 2 gusaling ito na 30 taon na ang edad bago pa masimulan ang mga bagong silid-aralan. Mapuprostrate ka, lalo sa mga delays na yan. Kaya lang, syempre, alam namin na walang guarantee na darating. So, kailangan namin gumawa ng paraan para ma-address pa rin yung mga issue. Plano ng DepEd. Gusto na namin baguhin yung sistema.
dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Sinagundahan niya ng Malacanang. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd, at local government units upang mapatupad ito. Tulad daw ng pagtugon ng DPWH sa mga nasirang paaralan dahil sa mga kalamidad, ganun din ang gagawin nila sa pagtatayo ng mga silid. Kaya naman pala ng mabilis, no? Kung gagawin nga, tututukan nga. That same principle, we're gonna apply also to address the backlog. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagbigay si Senador Raffy Tulfo sa GMA Integrated News ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Joint SALN nila ito ng asawang si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Sa kanilang joint SALN as of December 2024, 1.05 billion pesos ang nakadeklarang net worth ng mag-asawang Tulfo. Kasama sa mga inilista nilang assets, ang siyam na real estate properties na mahigit 376 million ang halaga, mga sasakyan at mga bank account na abot sa mahigit 280 million pesos ang laman. Walang nakalistang anumang liabilities o utang ang dalawa sa kanilang SALN. Bago nito, nanawagan ng Office of the Ombudsman na voluntaryong isapubliko ng mga mambabatas ang kani-kanilang mga SALN. Problemado ang isang guro sa Camarines Norte matapos madamay sa hindi nabayarang 300,000 pisong utang ng isang kapwa guro. Git niya, pineke ang pirma sa dokumento ng lending company para gawin siyang co-maker at hindi niya kilala ang nangutang. Nakatutok si Mark Salazar. Wala nang sinisweldo si Teacher Jose Nicesito simula nung Hunyo. Ipinag-utos kasi ng korte na hilahin ang kanyang sahod at allowances para ibayad sa utang ng isang kapwa guro. Nakalista kasi siya bilang co-maker sa utang na mahigit 300,000 pesos. Nung nagpunta po ako dun sa MTC, sabi nila wala na daw po magagawa kasi nga po na ibaba na nga daw po yung hatol. Kaya ang ginawa ko po doon, nagpunta po ako sa PAO, nang hingi po ako ng advice kung ano po yung pwedeng gawin. Ang tanging na lang po magagawa daw po namin, gumawa daw po ng motion para ma-lift yung garnishment. Pinapalagan niya ang desisyon ng korte dahil hindi raw niya pirma ang nasa dokumento ng lending company, ni hindi niya nga raw kilala ang nangutang na guro. Taga Makati ang nangutang, siya na may taga Camarines Norte. Matagal at magastos ang proseso para patunayan ni Teacher Jose na inosente siya. Kaya nga po medyo natatagalan talagang pag-process ko kasi kung kailan lang po ako merong mapagkukunan na para makaluwas po dito, doon lang po ako nakakaasikaso. Kasi ang mga pamangkin ko rin naman, na sila po yung talagang kadalasan nagbibigay sa akin ng pamasahe. Ang pamangkin ko rin naman kasi, kumbaga, simula lang din ng pagtatrabaho, kaya kumbaga hindi pa rin po sila ganun ka-stable. Sabi nga ni Jose, nagbabayad siya ng utang ng iba, gayong siya mismo ay baon din sa sariling utang. Simula raw na magturo siya noong 2010, hindi na siya umahon sa utang. Kakain ko lang ng July, namatay po ang tatay ko ng November 2010. Doon po nag-start. Nagkasakit din po ako, tapos nung nanganak po yung misis ko ay cesarean din po. Kaya malaki rin po yung naging gastos po doon. Tapos ayun na po yung start na halos kapag kailangan ma-renew kahit hindi pa tapos yung loan, na-renew po. Kaya po kumbaga parang hanggang ngayon, hindi po rin po natatapos yung loan ko. Hiling ni Teacher Jose sa DepEd, sana mabilis ang promotion at dagdag sahod para hindi na sila kumakapit sa lending. Mas mabilis ma-promote yung mga bagong teacher kasi meron na silang masteral degree o meron na silang unit sa masteral kaysa doon sa mga talagang matatagal ng teacher. Dito sa bagong career progression, tinitingnan na ngayon yung experience. Kaya kahit papaano, parang yun na po yung pinakahawakan namin na kahit
sabihin namin mag-level up man lang kami. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Dalawang tulog bago ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya ay dalawa pang bagong housemates ang ating makikilala. Ang isa palaban but sweet girl ng Star Magic habang fighting prince naman ang atake ng isang sparkle star. Mula sa Pinoy Big Brother House, makichika live kay Nelson Canlas. Nelson? Iya, game na ba ang lahat sa next pair of housemates na eksklusibo nating ipakikilala ngayon bago sila pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Seven years old lang na mabigyan ng big break ang Star Magic artist na si Crystal Mejes nang bumida siya sa 2015 kapamilya drama series na Doble Cara. Dahil sa talento, nasundan ang kanyang projects. Palaban, but sweet, ang 17-year-old na ngayong actress, ready na to break her borders sa kanyang nalalapit na pagpasok sa bahay ni Kuya. That was actually kind of my dilemma, honestly, because I'm a very private person and I value privacy. But then sabi ko kasi, maybe it's one way of God nudging me to tell my story, maybe could inspire other people. Did you wait for any sign bago ka, to push through with the audition? I just felt ready, Sir Nelson. Di ba sinasabi nila before any audition, kinakabahan ka and everything. But me, I felt excitement. I felt peace. If something is for me or someone is for me, I would always ask God to give me peace. And at that time, I felt nothing but peace and excitement. So I knew that this was for me. Soft-spoken naman ang 16-year-old crooner na tinaguri ang fighting prince of Taguig. Siya ang sparkle teen artist na si Heath Hornales. At napanood na rin sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, Mga Batang Riles at Lolong Pangil ng Maynila. Kasi po, dumating po yung opportunity and I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and makita po ng tao kung sino po talaga ako. You said para makilala ka ng tao. Ano ba yung gusto mong ipakita sa tao? Ano yung gusto mong ipakilalang Heath sa tao? Gusto ko po mapakilala sa tao yung Heath na helpful, athletic, kind, caring na action star. Action star? Apo. Sa PBB. Parang nangangamay away dun sa loob ba? Hindi naman po. You are Waray, true and true. You think advantage mo yan? You think perk mo yan or plus mo yan sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya? Yes, kasi ang mga waray, matatapang. Ang mga waray, hindi sila madali matinag. Alam natin ang drama sa loob. Ready ka doon? Definitely ready, but I wouldn't be the one starting it or I wouldn't really be interfering with it. Whatever happens, happen. And I will just always try my best to do everything and to show up with grace. Si Heath, ready rin kaya? Yeah, I'm gonna be ready for that po. Pero hindi naman po ako madrama or mahalo sa controversies dun sa loob. I'm gonna be more, maybe like a peacemaker po. Sa pagpasok sa bahay ni Kuya, kanya-kanyang preparation ng dalawa. Si Heath sa mga gawaing bahay. Opo, ready naman po sa household chores. Pinapractice ko na nga sa bahay bago pupunta dito. Like what? My mom was teaching me how to cook adobo. Para dun sa loob, I'm gonna try to cook adobo. Tapos, cleaning the house, yeah, my mom was helping me and teaching me how to sweep properly. Kasi yung pag-sweep ko daw, parang pangit ang form ko. So, kailangan ko matuto yung proper form. Habang si Crystal, sa pagso-social media detox, lalo't self-confessed gadget junkie siya. Actually po, natutulog ako. Tapos nag-doorbell, tapos ginising ako. Yung cellphone mo. Sabi ko, magbababay na po ako sa phone ko. Wait lang po, wait lang. Sabi ko talaga, wait lang po. Wait lang po. Pagdating sa house, we're gonna be plenty madami kami. So, tsaka there's things to do. May isa namang wish na maisama si Heath
sa loob ng bahay. Sana po yung guitar ko kasi I can't live without my guitar. Sa music po ako na re-relax, nakaka-calm, na peace of mind. So, I always have my guitar anywhere I go. Bukas, dalawa na namang housemates ang exclusive nyong makikilala dito sa 24 oras. Pero teka muna, tama ba ang mga nagiging hula nyo? Balik sa'yo, Iya. Malalaman. Maraming salamat, Nelson Canlas. Abay, may isang farm sa General Santos City na ang tanim maganda at makulay pero iniiwasan umano ng mga mapaminsalang insekto. Mahigit 100 pot kasi ng halamang marigold ang nakatanim sa farm na ito sa Barangay Conel. Nakakamangha ang kulay nito na dilaw at kahel. Gayon din ang matapang nitong amoy na nagsisilbing pest control. Mga kapuso, insekto lamang ang itinataboy ha? Ang maraming turista na eengganyo namang dumayo para makapagpa-picture sa farm. Ayon sa farm cultivator, nitong Hunyo sinimulan ang pagtanim ng seedlings ng marigold na aabot sa 6 na buwan ang lifespan. Pinag-aaralan pa ng pamunuan ng farm kung anong produkto rin ang pwedeng gawin sa mga na-harvest na ng mga tuyong bulaklak nito. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 63 araw na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.